Alright, yan. Magandang araw mga kapatid natin. At syempre, katulad nung napag-usapan na natin, no, itong ICC na ito, tinatawag ng maraming bansa, no, pati yung mga big supporters na European countries dito na ito ay isang kangaroo court. At nakita nyo naman kanina yung ating live stream kay Attorney Conti, kung saan mga kapatid natin may implication siya doon na yung desisyon mga kabatas natin ng ICC ay naapektuhan ng comment section. Grabe, no? Parang kunwari, ganito yan, no? Kung abogado ka sa ICC, tapos pupunta ka sa ICC, paglabas mo, nakita ka, malungkot. Pare, bakit ka malungkot? Talo kami, pare. O, bakit ka talo? Isang comment na lang sana, pare, na maganda sa ICC. Ano na sana eh? Absuelto na sana eh. Kung sana nag-comment lang sana kami ng mas marami pang mas maganda doon sa judge, eh sana acquitted yung kliyente ko, pare. O bakit anong nangyari? Pare, mas madaming negative comments, pare. Ganun ba yun? Oo, kasi sabi naman doon daw, kapag comments, conviction daw. Saan mo naman natutunan yan? Ay, Atty. Conti, pare. Kaya pala, konti yung comments mo. Oo nga, pare. Repa! Paano yan? Until next hearing ulit. Oo. Sana in-art nyo. Sana. Nakita nyo naman yung ginawa ko dyan. Italics na kayo ngayon. Di ba? Internet comment court. Oh. Ay, sisi nga. Isipin mo yun? Meron siyang sinabing 4 na dahilan kung bakit pangit yung comments. Kasi kukunin na daw yung jurisdiction dahil pangit yung comments doon sa judge. Yun yung number 1. Tapos number 2 daw, conviction. Kasi nga, Conviction. may vilification. And let's move on to this point. Okay? Ito naman mga kabatas natin, pag makikita nyo kasi dito, ang title nito sa 1PH, No Specific Number for Crimes Against Humanity. Sabi nung abogado. Okay? Ito naman si Attorney Gilbert Andres, Legal Counsel for the Victims of Extrajudicial Killings. Sabi, explains that the number of killings in the ICC against former President Rodrigo Duterte is irrelevant. Imagine. As long as there were patterns and they occurred across the Philippines. ICC bulok talaga. Hindi ko iniimbento yun, ha? Bulok ka. Kala nyo nag-iimbento ako. Hindi ako ganyan. Attorney Gilbert Andres, Legal Counsel for the Victims of Extrajudicial Killings, explains that the number of killings in the ICC case against former President Rodrigo Duterte is irrelevant as long as there were patterns and they occurred across the Philippines. Isipin mo yan. Sabi ni Kayo, sinisiraan mo. Sino sinisiraan ko dito? Irrelevant ba? Irrelevant naman pala. Kailangan lang patterns. Bulok talaga yung ICC na yan. Bulok. Isipin mo. Kailangan mo ng patterns lang. Hindi mo pala kailangan kung ilan yung napatay mo. Basta may pattern. Pattern. Ano yan? Nagtatay ka ng damit. Putik, clear na clear ba yan? No. Paano kung walang namatay? Pero may pattern. May pattern. Ay, hindi. May namatay, pero hindi siya yung pumatay. Pero may pinatay. Lokohan. Basta may pattern. Lokohan yan. Oh my goodness. Sige. Pagbigyan natin.
Tuloy na. Mga kabatas natin, no? Ano pa lang yun, ha? Description pa lang yun. Dapat. Huwag kayong uminit agad. Let's go. The ICC's charges against former President Duterte focus Ah, on sabi only niya, hindi- 43 specific killings. Hindi kaya i-contempt ng ICC si Attorney Andres in case na siya ang haharap to represent the victims kung ganyan ang sasabihin niya. Ang iniisip nga nila parang ako daw yung i-contempt ng ICC. Sasabihin nila na parang itong si Attorney Libayan. Sinasabi niya, bulok! Bulok! Bulok ang ICC! Bulok! Bulok! Bulok ang ICC! Ganun. Gagawan ko pa ng kanta yan. Tapos i-contempt ako. Wala kayong jurisdiction. Sabi nga nung iba nun, kangaroo court eh. English spokening pa yon. Dito magta-translate pa kayo. Di ba? Doon na kayo sa nag-i-English. Siya na lang yung i-contempt nyo na sinasabihan kayong kangaroo court. Okay? Ano ba ang English ng bulok? Rotten. ICC. Rotten. Ako rin sisigaw ako, tapos sabihin ko, sumi. Oh. Tapos, pag sinuka nila, sa comment section, nung mga judges, sabi mo, puso me. Puso me. Para ma-quit ka. Kasi sa ICC daw, tinitignan nila yung comment section. At may impluensya ng comment section yung conviction ng isang accused. Diba? Sumi tapos puso me. Putik na ICC yan. Bulok! Tapos, come on! Exercise your jurisdiction. Sama yung dumbbell ko dito. Exercise your jurisdiction, guys! Come to the Philippines! Wala tao. Bulok! ICC! Bulok. I-translate nyo to, padala nyo dun. Talo si Duterte. Nag. Pangit ng comment ko eh. Sorry sa mga DDS. Nanan mo yan. Nanan mo yan. Pag sinan nila itong mga videos ko tungkol sa ICC. Saan mo yan? Pag sinend nila itong video ko, translate nila sa ICC, baka mas lalong makonvict. Mako-convict pa sa mas na-convict si Digong. May Pasensya na kayo. Put up, puso me. puso mo. Puso me. Puso mo. Out of thousands reported. And to provide insights, we are joined by Attorney Gilbert Andres. Gilbert Andres, ayan. I think you're still in Europe. Good morning, sir. Okay. Good morning, Ed, and good, really very early morning here in the Netherlands. Okay, very good. Sir, let me start off with that. A lot of questions being raised by a lot of groups here in the Philippines as to why only 43 cases being cited, at least in sa warrant of arrest. Some are saying na 43 lang, how could it be crimes against humanity? Yun, di ba? 43 cases. How can be crimes against humanity? Kasi human siya mga yan. Kaya naman, pero wag natin pangunahan. Huwag natin pangunahan. Bulok! ICC! So, can you walk us through what exactly happened here and why the number 43? Because it's lucky. Sasabihin niya, Lucky. why the number 43? Wag na nga. First and foremost, it's within the prosecutorial discretion of the Office of the Prosecutor as to which specific cases it will focus on. Secondly, actually, Focus. So maraming namatay. Naman talaga. Pero depende lang kung saan ka magpo-focus. Pinipili. Ang camera? Bakit ganun? Kawawa naman yung mga ibang victim, hindi makakakuha ng hustisya. Pare, bakit? Walang ebidensya. Di ba may kaso ka sa ICC? Oo. Ano nangyari? Hindi na fokusan, bro. Hindi na fokusan? Oo. Sabi ng prosecutor hindi ako magfo-focus dyan sa kaso mo Focus ako sa iba. Paano na yung hustisya? Wala. Focus. Discretion na naman. Kapag masyadong maraming discretion, red flag sa akin yan, mas okay yung denumero.
Focus nga. Ikaw naman. Tayo. Tayo yan. Swerte mo naman, pare. Bakit? Na-focus yung kaso mo. Makakakuha ka tuloy ng hustisya. Di ba? Bulok! ICC bulok! Focus, focus. Sobrang bulok ng ICC na yan. Oh my goodness. Di ba? Ano yung draw lots? Paano kaya mafokusan yung kaso mo sa ICC, no? Para pumasok? Out of 30,000, 43 lang. Swerte naman nun. Para kang nasa lottery pag nandun ka sa ICC, di ba? 43 out of 30 kaya nasa 0.1433% lang. Hindi man lang umabot sa 1%. Focus niya eh. Ako naman. Focus. Focus lang tayo, guys. Baka makakuha tayo ng hustisya. Focus lang. Bulok! Bulok! ICC bulok! Ay, Actually, crimes against humanity, there's no really specific number. In fact, Pero bakit magfo-focus sila sa ilan lang? Bulok! at issue in Ano ba? ay, Basta focus lang. Wala namang number pala. Basta crimes against humanity. Mag-focus lang tayo dun sa mga gusto nating i-focus. Anong klaseng hustisya yan? Di ba? Justice, fairness, equality. Ganun ang kasama sa hustisya eh. Pero dito, depende sa prosecutor, bro. Kung saan siya magfo-focus. Bulok! Oh my goodness. crimes against humanity is that there's a state policy or Attorney yung boses mo, mas nakakairita. Baka mas makulong pa si tatay dyan. yun na. Makukulong si tatay mo dyan. Bulok! Sige, paliwanag natin. Focus na yan. what's the at issue in crimes against humanity is that there's a state policy or an organizational policy, and it resulted to a widespread or systematic attack. Now, what do we mean when we say organizational policy? That's a private organization, such as the DDS, of which Private organization. Yung DDS talaga ang may kasalanan. Ay, kasalanan ng DDS. Yan. Dapat hindi nyo nalang pinangalanan. Ano nalaman? DDS-CBN. DDS. Oy, wag kayo, mayroong bumili ng stock si Kayo sa DDS-CBN. Dapat, alam nyo ganun kasi. Huwag nyo kasing pangalanan yung mga yan. DDS tuloy. Napangalanan kasi ng DDS tuloy. Pasok. Napukusan tuloy kayo. Uy, baka parang nagpa-flashback sa akin laban ni Aklas at Price Tag. Gangsta rap, bulok. Ay, Mr. Duterte was actually the head. And state policy that refers to the term love. under which Mr. Duterte was the president of the Philippines. And according to the legal theory, Pero ang state policy naman dun war on drugs eh. Di ba? Di ba? 42 na lang daw, umalis na si Aling Sheila. Sayang naman yung effort niya doon. Bayad na ba? Sabi ni Kayo, so kapag may nagtawag ng people power tapos nagkaroon ng human rights violation and then maraming namatay, so ibig sabihin yung promotor ng people power ay lilipad sa ICC. Kung mafofokusan yung mga kaso. Yun. Pag hindi nafokusan, good luck na lang. Okay? Good luck na lang. warrant because of the organizational policy of Mr. Duterte through the DDS. Bakit organizational policy? Presidente siya. Di ba? Love. The state policy as president, there was State policy. Yun, state policy, war on drugs. actually a widespread or systematic attack. And the number is actually irrelevant. Ito yung mga gusto ko sa kanya. The number is irrelevant eh. Ano yun? Ganto kabulok mga kabatas natin ng ICC ha. The number is irrelevant. Dito sa Pilipinas kasi mga kabatas natin,
the number is very relevant. Mm. 'Di ba? Kasi nga, syempre, all lives matter. Mm. Putik. Do I have to say that again? All lives matter. Bakit the number is irrelevant? Kapag kukuha ka ng hustisya, draw lots lang, kung sino lang yung mapopokosan. So, kunwari, dito sa Pilipinas kasi pag may nilitis tayo, kunwari, 2 yung pinatay niya, 3 yung pinatay niya, 3 counts, 4 counts, 5 counts, 6 counts, ilang mang counts yan, ganon. Kapag 45 counts, 43 counts, kung ilan ang pinatay niya. Hindi pwedeng 3 counts of murder. Pero, 43 talaga yan. Seryoso ka, ICC? Bulok! La- My goodness. Ganyan kabulok yung ICC. Yeah. Ganyan yung bilib na bilib si Attorney Claire na ICC. Yun. Na sinasabi pa niya, ano yun, may pinakita siya dun eh. May sinabi siya dun na, ano yung term na ginamit ni Attorney Claire na sa justice system natin? Yung pinadala sa akin, hindi ko na i-ready eh. May term siyang ginamit lately lang. Ano? Sa justice system natin, yung parang pinagdududahan, parang ganun. Hindi ko, ayoko sabihin yung equivalent term eh. Mm. Questionable. No nonsense, correct. Questionable. Questionable pa yung justice system natin. Yung korte natin. Ito bulok! My goodness. Pasend naman ako nung para may ilagay ko dito. Yung questionable na yan. My Questionable. goodness. Ayan. Nakakabwisit kayo, ICC. Saan ba yung questionable na yon? Anong timestamp ba yon at anong ano yon? Bulok. Questionable daw. Tuloy natin. Hindi ba questionable ito? Relevant Spam na ba namin ICC attorney? Kung gusto nyong makonvict si makonvict. Duterte, go. Sabi ni Attorney Conti. Hmm. Process. is that it's all across the Philippines, and actually there were patterns to the Yun murder. daw, irrelevant daw kung ilan. Kawawa naman, no? Justice is selective. Bulok, ICC. under the aging, under the war on drugs. So that's the widespread Yung policy naman, war on drugs, Ewan ko. Sabi ni JBA, ICC game. I like that, JBA. Sige. Pagdating ng panahon, ICC gera na to! ICC gera na to! ICC! Paano pag yan ang spam nyo? Tapos yung kanta niya, pagdating ng panahon, ICC! Gera na to! ICC gera na to! Uy, ice na siya ngayon. Ice gera. Ice. Basta ice something na. Akala ko hindi bias, pero bulok! ICC gera! and the systematicity of it. I Systematicity. brought it up kasi there are those who are saying that the math of the anti-Duterte group daw is faulty. Kasi how can 43 be equal to thousands or 30,000? Oo nga! Sagutin nyo nga yun! Parang kunwari ako, kakasuhan ako ng 32 counts daw, di ba? Paano magiging 32 counts yung haharapin ko kung wala ko may pahanap na kaso? Nilatagin lahat. 30,000 kasi daw,
Lap. group daw is faulty. Kasi how can 43 be equal to thousands or 30,000 being killed in the drug war? Also, some of them were saying na 43 lang pala. Tama. So, all this... anong palusot doon? Over 43 people being killed. And some were even comparing it to yung Maguindanao massacre where you had 58 people dying. So what you're saying is basically some people are looking at it the wrong way. Wrong way. Wrong. Kayo lang naman lagi yung tama eh. Pero kami yung magaling. Tignan mo, 50 people. So to yung Maguindanao massacre where you had 58 people dying. 50 people died doon sa Maguindanao massacre. Tapos dito 43, crime against humanity. May palusot, hindi palusot, explanation dyan. Kayo naman. ICC, gera na! Bulok! So what you're saying is basically some people are looking at it the wrong way. We're looking at the sampling rather than looking at the exact number of people who were supposedly killed in the Duterte drug war. Narinig niyo yung sinabi niya, sampling. Sampling. Ayun, survey. Research. Sir! Research. Ma'am, ano pong ginagawa nyo? Nagsusurvey kami kung ilan namatay. Bakit? Magpa-file kami ng kaso. Seryoso tayo. Bulok! ICC bulok! ICC gera na! Pagdating ng panahon. Ito. Thank you, Paco. O, yun, nagay daw. Nila no nonsense at kayos na DC. Papakita ka sa inyo, ha? Nasa GC. ICC bulok! Kasi the Office of the Prosecutor cannot really present all of those 6,000 cases. Tignan mo, 6,000 ha. The Office of the Prosecutor cannot really present all of those 6,000 cases. 6,000 pa lang yun ha. Paano na yung 30,000? Walang ano. Tapos, if you cannot present all of those 6,000 cases, Papanugutin. ibig sabihin, inosente siya dun. Kaya nga. Ito yung pagkabulok din ng ICC. May presumption na guilty ka? Trust the prosecutor, bro! Ilan yung namatay? 30,000. Ganun ba? Okay, 30,000. Sample. Okay, sige. Ilan ang sample? Patunayan mo ito ha, hindi po. Bakit hindi mo papatunayan? 30,000 yung namatay, sabi mo, di ba? Hindi ko papatunayan yan, magfo-focus lang ako. O bakit? Pero 30,000. Hello, hindi ko may present lahat yan. Di sige. Basta 30,000 ha. Okay, wag mo na lang i-present. Nasa ICC bulok ka naman eh. Basta ilagay natin 30,000 yung pinatay ng taong ito. I trust you, bro. Okay? Prosecutor, I trust you. 30,000 yan. Huwag mo nang i-present. Mag-focus ka na lang at mag-sample-sample. Ganun ka bulok! Ang ICC. Putik yan. Nakuha ko na. Ito si Attorney Claire, mamaya ka sa akin. Relax ka lang dyan. Di naman daw sabi, bias ICC, sabi ni Attorney Claire, bulok! Bulok ang ICC. Bulok. Isipin mo, 30,000, magta-trust ka, hindi mo naman kayang i-present. Yun ang dahilan mo. Isipin mo, dahilan mo yan dito sa korte sa Pilipinas. Anong sasabihin ng judge mo? Bulok kang abogado. Doon ka sa ICC mag-practice. Sasabihin niya sa'yo. Kung pwede sa ICC yan, na sasabihin mo, kahit dito sa Pilipinas lang ha, sasabihin ng prosecutor, bakit 4 counts of murder ito? Isa lang yun naman yun nandito na ebidensya. Hello, judge! May pe-present ko ba yung 4? Hindi. Siyempre, focus lang ako sa isa. Pero ang epekto niyan, 4 na rin. Hello! Ano sasabihin ng judge sa'yo? Doon ka sa ICC mag-practice. Bulok yung pag-iisip mo. Doon, bulok din! Anong klaseng palusot yan? Sampling size? Survey? Oh my goodness.
deaths that were admitted. Oh. Cannot really present all of those 6,000 cases. Deaths. 1,000 pa yan. You cannot present all those 6,000 admitted deaths. Bulak! So, ibig sabihin, walang kwenta yung kaso nyo. Labo. That were admitted Were admitted. Sino nag-admit? to have occurred during police operations. Sino nag-admit nun? 6,000. Sinong nag-admit nun? Bulok! ICC. Yan siya. Prosecutor cannot also present all of those 50,000 to 30,000 CSO numbers. That includes also the vigilante style killing. Di ibig sabihin wala siyang kaso. Kung hindi mo mai-present yung ebidensya mo, wala kang kaso. Ganon kasimple yun. Ano yun? Hindi ko naman may present eh. Just trust me bro, it's 30,000 bro. My goodness. Oh, pagyabang nyo pa yung ICC. Oh, ito. Meron ako dito. Ito, pinagyayabang nitong abogadong din nito yung ICC, hindi daw bias. Mas maganda daw doon kesa dito. Kasi dito daw napopolitika. Tsaka palakasan. Eh sa ICC, bulok. Imbento lang yung kaso. Tsaka comment. Fokusan pa. Comment. Pwede ka pang manalo o matalo base sa comment section. Tapos bilib na bilib kayo sa ICC. Tapos sasabihin mo ito? So sad to say, Miss Karen, but sometimes it really happened that justice in the country is kind of questionable sometimes. But I have to believe in justice system because I'm a lawyer. Attorney Claire, Bye. i-dissect natin yung mga sinabi mo ha. That it's so sad to say, Miss Karen, Unang-unang sinabi niya, it's so sad to say. Mukha ba siyang sad? but sometimes it really happened. Unang-una, why will you say that the justice is questionable in a case that was not even filed yet? And you don't look sad. Sometimes it happens. Sabi, di ba? Yeah. What if it doesn't happen this time? This time. Tama. Can you predict the future? No. ICC bulok! Look. Bilib na bilib kayo sa ICC, nag-iimbento ng kaso, tapos trust me bro? This bro. Comment. That justice in the country is kind of questionable. Questionable agad. Hindi pa na ipapal, questionable agad. Ano ba meaning ng ICC Idol Claire Castro? O, tapos biglang backpedal, o. Sometimes. But I have to believe in justice system because I'm a lawyer. I cannot see that. I cannot even see that you're that you're sad. I have to fight for that. But Are you fighting for that though? Look. Ang dami-dami mo nang sinabi tungkol sa justice system, tapos praise ka ng praise sa ICC bulok. One thing is to say things. Another thing is to do things. Tandaan nyo yan. there are times that when I have to tell you this. No! Ibang topic to, mga kamatas natin. Ibang topic to. I have to tell you this. Kasi ita-dissect ko lahat yan, mga kamatas natin. Yung kanyang pakikipag-usap kay Karen Davila. Okay? Dito tayo kay ICC Bulok. Balik. Sige.
Ipakita nyo pa sa amin kung anong klaseng korte ang ICC bulok kangaroo court. Kawawa naman yung mga kangaroo, kaya pala hindi sila nakakakuha ng hustisya, dyan sila sa ICC. Justice for the kangaroos! Naman, nakausap akong kangaroo kanina lang. Sabi niya magfa-file na lang daw siya dito sa sa Pilipinas ng kaso. Sabi ko, hindi. Meron kayong sariling korte. Ano yung ICC? Sabi niyo sa akin. Oo, sabi ko. Yung kangaroo court, walang kwenta yun. Sabi niya sa akin. Isipin mo, pukusan lang yun. Tapos sa comment section, pwede kang manalo. O, kangaroo mismo yung nakausap ko, ah. Putek yan. ICC bulok! Makakakuha ko ng hustisya yung mga kangaroo na yan sa ICC na yan. Hence, the prosecutor Sad to say, mabubulok talaga si Digong doon sa ICC at hindi na makakauwi. Oh, kasi puro bad comments kayo sa ICC eh. Goodness. Wala na. Bad comments kayo. I-praise niyo yung ICC. Hayaan niyo ako lang yung mag-ICC bulok. Para mapalaya na si Digong. Kasi hindi daw siya makakapag-bail. Yung interim release niya daw, hindi na magagrant. Yun yung sinasabi nung si Attorney Conti. My goodness. Kangaroo nagsasalita, di ka ba nakakita? Kung yung 43 nagiging 30,000, yung kangaroo pa kaya na nagsasalita. Ewan ko sa inyo. Ayan, baguhin nyo na ICC lang sa kalam. I-comment nyo doon, baka bukas laya na si Datay Diggs nyo. Tama ba ICC? I choose case. I-comment nyo doon, ICC lang sa kalam. Bukas laya na yon. Siguro ilang comments kaya? Tanungin natin kay Attorney Conti, ilang comments ang kailangan para mapalaya na siya kahit provisional liberty lang. in accordance with his prosecutorial discretion, will Naka-off na yung comments ng ICC? Duwag. Pang. Sino nag-comment nun? Parang Congress. Si Iboni Castiva, naka-off nga yung comment section ng ICC. Paano nila mabasa? Ba't nyo enough? Kinuha nyo lang yung mga bad comments para para ma-convict si Tatay Digong. Paano na yung mga darating na good comments dyan? Mag-sorry kayo sa ICC. Bulok! Oh my goodness. choose the emblematic cases. Emblematic case. I didn't see any difference there. They just choose the emblematic cases. So what are the parameters? How can a case belong to the emblematic case? Mahirap versus mayaman, kung yung namatay, mas mataas yung bank account, mas mataas yung pera sa bank account niya, emblematic 'yon. May age requirement ang buhay. Seryoso kayo? ICC bulok? Emblematic cases? So, paano tayo? Anong basehan natin ng emblematic cases pag maganda yung namatay? Oh, emblematic yan. Parang sa Rafi Tulfo in action kasi viral yung mga magaganda eh. Lalo na pag maganda, taas scammer. Seryoso ka, bro? Emblematic cases? Anong patayan nyo dyan? You make things along the way. I have a feeling nag-iimbento kayo habang tinatanong kayo. Baka emblematic cases. Joe actors. Yung mga na-embalsamuan.
Yun lang. Pag hindi ka na-imbalsamuhan, hindi pwede. Accordance with his prosecutorial disposal of the vigilante-style killings. Hence, the prosecutor, in accordance with his prosecutorial discretion, will choose the emblematic cases that will exemplify the widespread or systematic attack against the civilian population. Di ba puro discretion ng prosecutor? Kanina, pupukusan lang. Ngayon, may emblematic cases na. Bakit hindi nyo patunayan lahat kung meron? 30,000 nga, di ba? Isipin mo, pwede ka palang mag-akusa, tapos wag mo na lang patunayan kasi Baka ng sample. may emblematic cases ka. Pero you will still treat it numerically according to what you want. Kasi may emblematic cases ka. So where do we stop? Can we stop at 30,000? Yun ba yung ceiling? Doon sa pwede mong invento ng mga namatay? O max 100,000? Look at this. Is that even justice? If it's all based on discretion? Tapos bilib na bilib kayo sa ICC bulok? Ano yung tantsahan lang? Tantsahan? O ilan ang sinisimbolize ng patay na to? Siguro yung patay na yan, 10,000. siguro pwedeng 10. 10 ang pwedeng nire-represent ng isang patay na yan. Itong patay na ito, ay, karumal-dumal yan. Binaril ng 2 beses, 3 beses, oh. Siguro mga 30 cases yan. Ganun? ICC bulok. And indeed, the prosecutor here has decided that these are the cases wherein there is evidence that Uli ka doon. Yun yung mga kaso na may evidence. Yung iba, wala. Anong sabi ng batas ng ICC bulok? Kung walang ebidensya, walang kaso. Yun lang yung may ebidensya, sabi mo, di ba? decided that these are the cases wherein there is evidence that can be supported that will lead to a trial and hopefully Well, I think if you file a case, kailangan mo talaga ng evidence na masusuportahan sa trial. I think that goes sa lahat ng kaso dapat. Hindi pwede na sasabihin mo 30,000 yung patayan, tapos may ebidensya ako ng 43, pero 30,000 yan, ha? Oh, nakita nyo na kung gaano kabulok yung ICC na yan? Siya mismo, ICC lawyer to. Oh. How? How does that happen? Na ito lang yung mga kaso na may ebidensya. 43, pero 30,000 yan. O sabi ni No Nonsense, so pwede ako magdeklara ng pandemic kahit isa lang yung case ng sakit. Emblematic naman. Yes, of course. Di ba? I-represent na yan yung lahat. Ibang klaseng pag-iisip din, di ba? to a conviction. Sir, So kaya mo lang ipa-convict sila ng 43. Siyempre, asumera to eh. Yung assumption niya, kaya daw suportahan ng 43. Pero 30,000 yan. Pinili-pili lang. May pinukusan, may hindi. Yung iba, wala namang ebidensya kasi ito lang yung may ebidensya. Emblematic lang yan. Bulok! ICC bulok! a while ago, I was talking to one of the lawyers of the Duterte camp, Attorney Israelito Torreon. He filed last Friday. He filed a supplemental petition, a supplement to their petition for the TRO, which was earlier denied by the Supreme Court. Now they're arguing na
government, it is not yet moot and academic because government can still be ordered by the Supreme Court to make representations with the ICC. Ituloy na lang natin sa susunod yan. Kasi magandang ibangga natin yan dun sa habeas corpus. Kasi sinabi ko rin sa inyo, di ba, na malaking tsansa na magiging moot and academic yan. Pero ako kasi talaga, no, being the honest person that I am. Wow, honest person! Joke, hindi. Sabi ko nga sa inyo, don't trust me, bro. Okay? I can be deceptive sometimes. Pero, mga kabatas natin, being me, no, and I want to tell you my thoughts. I think they should make the habeas corpus the stronger case na lang. Focus on that and abandon the TRO. Alam niyo kung bakit yun ang gusto kong mangyari. It will help the Supreme Court. It will help you. It will help everyone. Attorney Torion, wag mo nang ipaglaban yung TRO na yan. Wala ka nang ipapa-TRO. Kasi, kahit mag-grant yung TRO mo yan, dalhin mo sa ICC yan, sa sobrang bulok ng ICC, ibabasura lang nila yan. Basura. Okay? Tapos makakarinig ka lang ng AI translator. ICC bulok! Oh, napatunayan ko sa inyo, 2 abogado pa nila yung nagsalita. Maraming salamat mga kabatas natin at syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Paalam. Look, ICC.